Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Isang iling ang ginawa ni Conrad matapos nalabag sa loob niyang inabot sa akin ang hinihingi kong impormasyon. Sinuri ko ang bawat isa at hinayaan siyang ipaliwanag kung paano gumagana ang kumpanya, kung ano ang sanhi ng mga illegal na transaksyon, at bakit madaling mapasok ang seguridad. Sa pamimilit ko, ay nagsalita rin si Conrad tungkol sa opinyon niya sa nangyayari sa negosyo. Wala akong kaalaman sa aming negosyo at siya lang ang eksperto sa kilala ko na magiging neutral at walang papanigan. Sino ang nagsabi sa iyo na pumunta rito at kumonsulta sa akin? Ang asawa mo ba? Taka niyang tanong na tina ikinagulat ang paglapit ko para rito. Wala kang interes sa negosyo, kaya nakakagulat na pinagtutuunan mo ito ng pansin. Sangkot ang asawa ko rito, kaya kailangan ko mag-imbestiga. Natigilan naman siya at napataas ang dalawang kilay. Humilig naman siya sa swivel chair. Alam namin pareho na wala kaming oras para rito. Pareho kaming abala sa aming trabaho. Tumakas lang ako sa firm para ito at babalik din kaagad mamaya para dumalo sa hearing. Bakit ka mag-iimbestiga kung mayroon ng ebidensya ang asawa mo? Taka niyang tanong sa akin. Mukhang wala siyang pakialam sa pangalan niya. Inuuna niya ngayong alamin ay ang koneksyon ni Mara kay Roland. Mukhang determinado siyang lutasin iyon. Dahil iyon ang isyu mo. Balita ko, hinahanap niya si Roland. Kumukuha siya ng mas maraming tauhan para hanapin ang lalaking yon. Natahimik naman ako at sinilyapan si Conrad. Ginagawa niya yun para kay Eliana. Mabigat sa loob kong pag-amin. Nasa panganib ang buhay niya. Iyan ang sinabi niya sa akin. Tumawa naman si Conrad na parang nang-aasar. Ang dating kasintahan, hindi na napigil ang pagtawa niya. Bago pa uminit ang ulo ko sa kanya, ay isa-isa ko nang kinuha ang mga ebidensya sa mesa niya. Ano namang gagawin mo riyan? Napaayos siya ng upo at pinagsiklop ang dalawang palad sa ibabaw ng mesa. Anong balak mong gawin ngayon? Huwag mo akong idami sa kalokohan ninyo, ha Atasha? Kaibigan ko si Liam. Napairap naman ako sa kanya at hindi siya pinakinggan. Alam ko yun, pero alam kong mas ako ang iisipin ni Conrad kaysa kay Dad. Mas malapit ako sa kanya. Seryoso ako. Pagsiseryoso naman niya, akala niya masisindak ako sa pagtaas ng boses niya. Relax, pang-aasar ko at tumawa. Wala akong gagawin. Hindi kita babanggitin. Kapag nalaman ko na tinulungan ni Dad si Mara, hindi ko palalampasin ang ginawa nila. Tama lang siguro na malugi na ang kumpanya. Napahilot naman sa sentido si Conrad. Nalugi at may utang pa sa akin ang pamilya mo. Atasha, marami pa kayong pinagkakautangan. Hindi maganda ang nangyayari. Isang problema na pati ikaw ay dala-dala mo. Tumayo ito at nilapitan ako. Gusto kong malaman kung ano ang balak mong gawin. Umangat ang tingin ko sa kanya. Sa tingin mo ba, alam ito ng tatay ko at piniling protektahan si Mara kaysa ilantad ang katotohanan? Nagkrus naman ang kanyang mga braso at mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Malamang alam niya kung nalaman iyon ni Victor. Paano pa kaya si Liam na mas matalino sa negosyo? Pero sa tingin ko, nasiraan siya ng loob dahil hindi siya nakatakbo sa politika at huli na para niyang mapagtanto ang nangyayari sa kumpanya.
Kinagat niya ang kanyang ibabang labi at minsan na umiling. Labis din siyang nasasaktan. Alam mo kung gaano kahalaga sa kanya ang politika at syempre, sa huli, anak pa rin niya si Mara. Ang tatay ko. Labis ang pagmamahal niya kay Mara. Para protektahan niya ito at hayaang bumagsak siya. Nagtataka ako kung minahal niya ba talaga ang nanay ko. Bulong ko sa sarili ko. Narinig iyon ni Conrad, kaya umiwas siya ng tingin. Dahil ngayon, pakiramdam ko, hindi pagmamahal ang naging relasyon nila, kundi isang obligasyon. Narinig ko kung paano huminga ng malalim si Conrad. Sinabi sa akin ng tatay ko na palaging pinapangarap ni Liam na magkaroon ng maraming anak. Isang malaking pamilya. Pero noong tinanong ko si Dad kung bakit dalawa lang kayo at hindi na nasundan pa, hindi niya masagot ang tanong ko. At ngayon tila nauunawaan ko na kung bakit. Tipid niya akong nginitian. Sino ang mag-aakalang magkakaroon si Liam ng kambal? At bakit hindi na kayo nadagdagan pa? Ngumisi siya na tila maraming alam sa kasaysayan ng pamilya ko. Lalong-lalo na sa aking ama. Si Conrad ay isang Samaniego. At ang mga Samaniego ang naging malapit sa aming pamilya. Matapos magwakas ang pagkakaibigan ng mga Del Mundo, tila ba sila ang pumalit sa pwesto? Kung naabutan namin ang pagkakaibigan ng Del Mundo at Florendo, tumigil ako at nagpaut ng labi. Ngumisi naman si Conrad na hindi makapaniwala sa sinabi ko. Hindi ka magkakaroon ng kaibigang katulad ko. Sabi niya, medyo na-offend na binaliwala ang kanyang pamilya. At least, ikakasal na ako kay Victor. Para bang hindi ka kasal sa kanya. Naglaho ang ngiti sa labi ko. Kasal nga, pero magulo pa rin ang sitwasyon. Ang kasal namin ay hindi magpapasaya sa pamilya. Mas gumulo lang. At pati ako pakiramdam ko, nadami na sa away nila. Mas lumala lang ang galit ni Dad sa kanila at napunta ako sa isang Del Mundo. Ngayong sinasabi mo sa akin ang alam mo, hahayaan kong harapin ng tatay ko ang mga problema niya sa kumpanya na mag-isa. Tutulungan naman siguro siya ni Mara, hindi ba? Tutal nagtutulungan naman sila. Ipinapakita ko sa kanya ang mga dokumentong nakalap niya. Akin na to. Kapag napabayaan ng ama ko ang utang niya, nakagagawa ng kanyang stepdaughter, lilinisin ko ang pangalan ni Victor at si Mara ang kailangan managot. Napaawang naman ang labi ni Conrad at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Walang awang Florendo. Komento niya at bahagyang umangat ang gilid ng labi nito. Gagawin mo yon? Hindi ba malapit ka kay Mara nitong nagdaang mga araw? Mabait ako, Conrad. Pero hindi ako kailanman magiging mabait sa mga taong minamanipula ako. Kapag napatunayan ko ang koneksyon niya kay Roland, tumigil ako at bumuntong hininga. Ako ang magpapakulong sa kanya. Hindi na itago ang galit sa aking mukha habang sinusubukan kong alalahanin kung paano ako na-set up ng gabing iyon. Kapag talaga siya yon, mananagot siya. Mabait siya sa akin, kaya yun ang bagay na hindi ko matatanggap. Ang maging mabuti sa akin habang ginagawan ako ng masama. Matagal na kaming pinoprotektahan ni Dad. Pinoprotektahan ako noong binatawan niya ang politika. Pinoprotektahan si Mara noong hinayaan niyang sirain siya. Hindi patas ang pagprotekta niya sa amin. Pinoprotektahan, pero sinasaktan pa rin kami. Pinalalaki ang problema, imbes na harapin at lutasin ito. Akala ko ay malinaw na kay Victor ang nais kong iparating sa kanya. Pero matapos na ipalabas sa iba't ibang channel ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Florendo, naging komplikado ang mga bagay.
Nawala ang aming kayamanan sa pagliligtas ng kumpanya. Halos nawala ang lahat. Napatitig ako sa kasama ni Victor. Nakasuot siya ng itim na knitted dress na may ilang gamit niya. Ang kanyang maputing balat ay kumikinang dahil sa kulay ng kanyang damit. Ang kanyang buhok ay hanggang balikat at walang suot na kahit ano sa mukha. Ang simple niyang kagandahan ay mas lalong namumukadkad. Kung hinangaan ko na ang kanyang kagandahan noon, mas lalo na ngayon. Mas gumanda pa siya. Mariin niyang isinara ang kanyang mga labi at bahagyang yumuko. Kailangan niyang matutuluyan. Kung dito siya titira, ito lang ang lugar na hindi paghihinalaan ni Mara na pupuntahan niya. Kung dito muna siya sa atin, hanggang sa mahanap natin si Roland. Dumilim ang titig ko kay Victor at mabilis silang tinalikuran. Galit ako nagmarcha pataas ng hagdanan. Bago pa ako makapasok sa aming silid, ay hinila na niya ako sa braso. Naniniwala ako, Atasha. Sinasabi niya ang totoo. Pakiusap. Pakinggan mo ako, baby. Nasa panganib ang buhay ni Eliana dahil kay Mara at Roland. Kailangan kong pakinggan mo ako at tulungan mo ako. Nakikiusap niya akong tiningnan at mahigpit na hinawakan ang dalawang palad ko. Tinititigan ko lang siya at hindi ko magawang magsalita. Hindi na maisasalba ang kumpanya, pero nagawa naming mahanap kung sino ang mga tauhan na sangkot sa illegal na transaksyon. Pero nanatiling tikom ang kanilang mga bibig at hindi umaamin kung sino ang pangunahing utak sa likod nito. Wala silang pangalang binabanggit, kaya wala ring patunay na si Victor iyon. Maliban sa tanging katotohanan na siya ang namamahala sa kumpanya. Hanggat nababayaran ang mga investor at ilang tao bago magsara ang aming kumpanya, walang kasong maisasampa. Isa sa mga tauhan ko ay kinausap si Mara at sinubukang kumbinsihin na tulungan silang ikidnap si Eliana. Wala akong mapagkakatiwalaan ngayon. Sasabihin niya ang alam niya tungkol kay Mara. Hayaan mo siyang manatili ng ilang araw. Pagkatapos, ay ililipat ko siya na matutuluyan, malapit kay Francisco. Dahil may idea ako tungkol kay Mara at sa tatay ko, ikukonsidera ko ang sitwasyon. Kahit sobrang bigat nito sa akin, kailangan kong intindihin kung bakit nandito si Eliana, kung bakit siya nadadamay. Umupo ako sa harapan ni Eliana at tumabi sa akin si Victor. Sumulyap siya kay Victor. Tumagal iyon. Saka tumango bago binalingan sa akin ang tingin. Bumalik kami sa rehabilitation center para maghanap ng ilang ebidensya. Nakuha namin ni Victor ang kopya ng CCTV kung saan ilang beses na binisita ni Mara si Roland at kinakausap bago ako napunta roon para sa isang research study ko. Bahagya siyang lumunok at tumingin mula sa akin. Wala akong alam tungkol kay Roland. Isinama lang siya sa pag-aaral ko. Marami sila at kabilang siya roon, kaya hindi kami gaano nagkaroon ng interaction. Malamang may alam ang tatay mo tungkol sa kumpanya. Pero sa tingin ko, hindi niya tutulungan si Roland pagkatapos na nangyari sa'yo. Nagsalita si Victor, pero nanatili ang titig ko kay Eliana, na ngayon ay nasa kay Victor ang atensyon. Sa tingin ko, si Mara ang tumutulong kay Roland na magtago. Nakapag-usap na ba kayo ni at last? Umiling ako at nahihirapan na lumunok. Naramdaman ko ang palad niya sa aking likod na dumadampi roon. Magiging okay ba ako sa ganito? Nagkamali ako noon na sinubukang sirain sila.
Siguro kailangan kong bayaran ang kabutihang ipinapakita niya sa akin noon. Maaari kang tumuloy sa guest room. Mahina kong wika kay Eliana. Nandoon pa rin ang mga gamit ko. Bakit hindi na lang sa isang kwarto? Suhestyon naman ni Victor. Kaya napataas ang isang kilay kong bumaling ako sa kanya. Ang dapat sana'y silid ng sanggol. Natatawa at hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Bahagya siyang sumandal sa balikat ko. Ang guest room ang silid ko. Gusto mo bang doon siya tumira? Seryoso niyang bulong. Hindi ko mapigilang mapairap at nahihirapang lumunok. Nagising ako at bumaba ng hagdanan. Naabutan ko si Eliana na nag-iisa sa kusina. Abalang-abala. Lumapit ako at naupo sa lamesa. Tiningnan ang pagkain, siguradong siya ang nagluto. Atasha, masaya niya akong binati at lumapit siya sa mesa. Nagluto na ako, kumain ka na. Nasaan si Victor? Tanong ko habang sinusulyapan siya. Nakatuon ang atensyon niya sa pag-aayos ng mga gamit sa counter. Napaka-organisado ng kilos niya. Para bang alam na niya agad ang dapat gawin. Kahit na bago pa lang siya rito. Umalis siya na maaga. May inaasikaso raw sa kumpanya. Kumpanya nilang Del Mundo. Pinilit niyang ngumiti habang nagkatinginan kaming dalawa. Huwag ka mag-alala. Ipinagtimpla ko naman siya ng kape. Yun nga lang, hindi na niya naabutan yung pagkain. Napalunok ako at tumingin kay Eliana. Pupunta na ako sa trabaho. Okay ka lang ba dito? Kaswal kong tanong habang nagsimulang kumain. Hindi ka na ba magtatrabaho? Kaya ko to. Kaya natin lahat. Ilang araw lang naman, aalis din siya. Wika niya sa sarili. I'll be fine. Lumapit siya sa akin. Hinila ang upuan at naupo sa tapat ko. Ang pino ng kilos niya, bagay na bagay sa kanyang ganda. May nakita akong painting equipment sa kwarto. Sinulyapan ko siya at sinubukang maging normal ang pakikitungo. Ano naman? Malamig kong tugon. Nagpipaint na ulit si Victor. Napahinto ako at napaisip. Sa akin yon. Ako ang nagpabili nun kay Victor. Pero tumigil ako kasi hindi naman ako magaling. Hindi, akin yon. Para sa akin talaga yon. So ibig sabihin, marunong magpinta si Victor. Bakit hindi ko alam? Tanong niya sa sarili. Pwede ko bang gamitin? Mukhang hindi naman ginagamit. Ngumiti siya habang humihiling. Tinuruan kasi ako ni Victor noon. Gusto kong subukang maalala kung anong natutunan ko sa kanya. Nanuyo ang lalamunan ko. Kaya binilasan ko na lang ang pagkain para makapag-ayos na sa trabaho. Sure, hindi na rin naman yun magagamit. Pinilit kong itago ang pait sa boses ko. Ayoko sa kanya. Akala ko okay lang. Pero sa bawat interaction namin ni Eliana, lalo kong nararamdaman kung gaano niya kakilala si Victor. Habang ako, tila ang daming hindi ko pa din alam. Pinapanood niya lang ako magpinta ng kung ano-ano. Tapos ngayon ko lang malalaman na marunong din pala siya. Mariin akong napamura sa aking isipan. Ano ang iniisip niya noon habang ako'y nagpipinta? Na parang bata. Habang nanunood siya at walang sinasabi. Ni hindi niya binabanggit. Salamat. Uminom ako ng tubig at agad kong iniligpit ang plato ko. Ako na dyan. Maghanda ka na para sa trabaho. Ayoko na maging abala ka. Lalo na at nakikitira lang ako. Tumayo rin siya para lapitan ako. Sige, tipid kong sagot at agad siyang iniwan doon. Papasok ako sa kwarto ko. Tumagal ako sa pagkakahilig sa pintuan
Bago ako pumikit ng mariin, tumungo ako sa banyo para maligo. Habang nasa trabaho, paulit-ulit ang tanong sa isip ko. Mahal pa ba ni Iliana si Victor? Siguro naman hindi na. Nagkaroon ba siya ng ibang nobyo pagkatapos nila ni Victor? Atasha, masayang bati naman ni Arlia na magkita kami sa isang restaurant kasama si Conrad. Anong ginagawa mo dito? Para makita kayong dalawa. Tipid akong umiti at pumasok na kami sa isang pribadong silid para makapag-usap. Nagulat naman si Lia sa ibinalita ko. Pero si Conrad, mukhang alam na niya. Tinanggap mo yung kaso ng mami ni Conrad? Takasiyang tanong. Hindi ba masyadong personal ang close ang daddy mo kina Tito Jed at Doña Constancia? Napatingin naman si Lia sa asawa niya. Magandang kaso to. Controversial. Ang paghawak at panalo rito ay malaking punto sa publiko. Pero hindi lang yun ang dahilan. Gusto kong marinig ang opinyon nyo. Kung okay lang sa inyo, willing akong ipakulong si Tito Jed. Direct akong sinabi habang umiinom sa tasa. Napaubo naman si Lia. Hindi inaasahan ang sinabi ko. Sinilip niya si Conrad. Labas ako dyan. Gawin mo kung ano ang nararapat. Seryoso siya nagsalita. Besides, ikakatuwa rin iyon ni mama ko. Nasaksihan ko na ang pinakamalala. Maging patas ka sana. Ikaw, Lia, okay lang ba sa'yo? Natawa naman siya. Sa tingin ko, hindi mahalaga ang opinyon ko rito. Mas mahalaga ang kay Conrad. Dahil pamilya niya ang sangkot at hindi ko rin hawak ang desisyon ng mami niya. Napangiti ako at tumango sa kanila. Akala ko sa trabaho ko, matahimik na ang buhay ko. Pero hindi pala. Tinatawag pa rin ako ng kung ano-ano. Ako raw ang may kasalanan sa relasyon ko. May lakas akong ipagtanggol ang kababaihan laban sa pang-aabuso. Pero ako mismo ay nagkamali sa asawa ko. Base sa aking iskandalo, huhusgahan pa rin ako. Pero hindi ako titigil. Dahil alam ko, isang araw, malalabas ko rin ang katotohanan. Pag-uwi ko agad ko napansin ang sasakyan ni Victor. Hindi ko inaasahan ang maaga niyang pag-uwi. Lagi naman siyang gabi kong umuwi dati. Pumunta ako sa itaas, papunta sa kwarto namin. Ngunit napahinto ako nang marinig ang tawa ni Iliana mula sa veranda. Tumungo ako roon at nakita ko siyang habang nagpipinta kasama si Victor at nasa likod niya ito na nagtuturo dito. Parang hindi align ang kulay mo, sabi naman ni Victor. Akala ko magaling na ako dito. Natawa naman si Iliana. Pero halatang nag-i-enjoy ito. Huwag ka na nga magpinta. Mag-opera ka na lang ng pasyente. Seryoso niyang suhestyon. Hinampas naman siya ni Iliana sa braso. Ang sama mo talaga. Pakyut man na sagot nito. Hindi ka kasi marunong magturo. Natawa naman si Victor. Napahilot naman ako sa sentido. Pero natigilan ako nang makita ko siyang hinawakan ni Victor sa kamay. Tinutulungan siyang magkulay. Hindi ako makalunok. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pero agad rin binitawan si Iliana. Tumahimik ang dalawa. Nahilo ako. Bumalik ako sa kwarto namin para pakalmahin ang sarili. Naupo ako sa kama at hinilot ang noo ko. Bumalot ako sa kumot habang nakatitig sa kisame. Abogada ako. May magandang trabaho ako. Pero bakit ganito? Pumasok si Victor. Nagkatinginan kami. Pero umiwas ako ng tingin. Narinig ko ang buntong hininga niya.
Tumingin siya sa salamin habang tinatanggal ang relo. Galing siya sa trabaho, pero doon na siya dumiretso sa veranda. Di man lang nagpalit para lang magpinta kasama si Iliana. Okay ka lang ba? Mahina niyang tanong. Umayos ako ng upo. Kakausapin ko si Mara at si Dad. Kailangan na nilang ilabas si Roland. Gusto ko na itong matapos. Alam mo, tahimik lang ang pamilya ko sa lahat ng kaguluhan. Kahit noon pa man. Kahit anong iba to sa amin. Napabaling siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit galit na galit ang tatay mo sa amin. Siya naman ang unang nagkamali, hindi ba? Hindi ako komportable kay Iliana na kasama mo. Paos kong sambit sa kanya. Ang natutunan ko, honesty and communication. Maging tapat kahit alam mong masasaktan ang mahal mo. Maging tapat sa takot, sa pagkakamali, sa pasaning dala. Napahawak siya sa vanity table ko. Yumuko siya. Sa salamin lang kami nagkikita ng malinaw. Okay. Sagot naman ni Victor. Okay? Dinilaan niya ang ibabang labi. Kung ganoon, dadalhin ko si Iliana sa ibang lugar. Kung hindi ka komportable. Saan? Nagulat ako. Siguro sa bahay namin. Kasama sina mama at papa. Doon muna siya. Wala siyang kasama ngayon. Nasa ibang bansa ang mga magulang niya. Napahilig naman ako sa headboard. At mas nadismaya pa. Pero tumango na lang ako. Humarap siya sa akin at humilig sa mesa. Nakataas ang braso. Pinapanood ako. Sumasakit ang ulo ko. Nahihilo na ako. Naniniwala ka ba sa akin? O gusto mo lang paalisin si Iliana? Naniniwala ako. Pero ayokong nandito siya, Victor. Ramdam ko ang pag-init na mata ko. Okay. Sagot niya na parang wala lang. Naaawa ako sa kanya. Sa pagkakasangkot niya dito sa problemang ito. Lalo akong nahirapang huminga. Tumango na lang ako. May salo-salo sa bahay. Gusto mo bang sumama? Hindi yata ako welcome sa pamilya mo. Sagot ko naman kay Victor. Ganoon din naman ang nararamdaman ko sa pamilya mo. Wika naman ni Victor. Tumayo siya. Kukuha lang ako ng damit. Kumain ka na ba? Hindi ako gutom. Dapat kumain ka. Hindi ako gutom, Victor. Aakyat ko na lang dito ang pagkain mo. Hindi na ako sumagot at humiga na lang. Ilang oras ang lumipas. Dumating siya at nagdala ng pagkain. Pero nagtulog-tulugan ako. Iniwan na lang niya iyon sa lamesa. Ilang minuto pa. Bumaba ako pero narinig ko na magkasama sila sa kusina. Habang kumakain, bumalik ako sa kwarto ko.